Mapagpalang araw, ngayon naman magbabasa na naman tayo ng isang panibagong babasahin sa araw nito. Ito ay pinamagatang Kasaysayan ng Tacloban. Alam mo ba kung saan ang probinsya ng iyong magulang? Alam mo ba ang kasaysayan ng inyong probinsya? Kung gayon, ikwento mo naman ito bago natin simulan ang ating pagbabasa. Wow, isang kamanghamanghang kasaysayan. Tara, simulan na natin basahin ang kasaysayan ng Tacloban. Kasaysayan ng Tacloban. Ang Tacloban ay kabisera ng lalawigan ng Leyte. Ang Leyte ay matatagpuan sa Rehiyon 8 ng Pilipinas na bahagi ng Silangang Visayas. Tigil muna natin ang pagbabasa. Sagutan muna natin ang katanungang ito. Sa anong rehiyon matatagpuan ang Tacloban? Ulitin natin, sa anong rehiyon matatagpuan ang Tacloban? Sigurado ka ba sa iyong kasagutan? Kung gayon, mahusay ka. Ang Tacloban ay unang nakilala bilang Kankabatok na ibig sabihin ay pag-aari ng mga kabatok. Kabatok ang tawag sa unang nanirahan dito. Mayaman sa yamang tubig ang lugar na ito. May ginagamit silang isang uri ng basket na panghuli ng mga isda at alimango. Ang tawag nila dito ay taklob. Kapag may mga darayo sa lugar, ang sinasabi nila ay pumunta sila sa Tarakluban. Pagtagal ay tinawag din itong Tacloban. Muli nating itigil ang pagbabasa. Sagutan muli natin ang katanungan. Sa anong pangalan unang kinilala ang Tacloban? Sigurado ka ba sa iyong kasagutan? Nakakatuwa ka naman. Kung gayon, tama ka. Ang Tacloban ay nakilala dahil sa ginampan ng papel nito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito naganap ang tanyag na pagbabalik ni General MacArthur. Naganap ito sa baybayin ng White Beach ng Tacloban. Dito rin nagtayo ng base militar ang puwersa ng mga Amerikano at ang bayang ito ay ang unang nagpalaya mula sa mga puwersa ng mga Hapon. Naging pansamantala itong kapital ng Pilipinas habang ang Maynila ay nasa kapangyarihan pa ng mga Hapon. Sa siyudad na ito nanggaling ang dating unang ginang ng Pilipinas na si Imelda Romualdez Marcos. Ang pamilya Romualdez ay isa sa mga kilalang pamilyang politiko sa lugar. Ang pangalan ng paliparan ng Tacloban ay Romualdez Airport. Bago natin muling ipagpatuloy ang pagbabasa, sagutan muna natin ang katanungang ito. Siya ang dating unang ginang ng ating bansa na dating naninirahan sa Tacloban. Nakatitiyak ka ba sa iyong kasagutan? Kung gayon, mahusay ka. Kakaunti lang nakakaalam kung kailan naging munisipalidad ang Tacloban dahil ang mga dokumentong nagpapatunay rito ay nasira ng bagyo. Pero marami ang naniniwala na ang Tacloban ay opisyal na naiproklamang munisipalidad noong ika-1770.
Muli natin itong sagutan. Kailan pinapaniwala ang opisyal na iproklamang munisipalidad ang Tacloban? Sigurado ka na ba sa iyong kasagutan? Kung gayon, mahusay ka. Tapos na natin basahin ang kasaysayan ng Tacloban. Tingnan nga natin kung masasagutan mo ang mga katanungang inihanda namin. Unang katanungan, saan matatagpuan ang Tacloban? A. Sa Kanlurang Visayas, B. Sa Silangang Visayas, C. Sa Hilagang Visayas, D. Sa Timog Visayas. Ulitin natin, saan matatagpuan ang Tacloban? A. Sa Kanlurang Visayas, B. Sa Silangang Visayas, C. Sa Hilagang Visayas at letter D. Sa Timog Visayas. Ikalawang bilang, sino ang kilalang tao na dumako sa Tacloban noong ikalawang digmaang pandaigdig? A. Imelda Marcos, B. Emilio Aguinaldo, C. Imelda Romualdez, at letter D. Douglas MacArthur. Ulitin natin, ikalawang bilang, sino ang kilalang tao na dumako sa Tacloban noong ikalawang digmaang pandaigdig? A. Imelda Marcos, B. Emilio Aguinaldo, C. Imelda Romualdez, at letter D. Douglas MacArthur. Ikatlong bilang, sino ang Pangulo ng Pilipinas na nakapangasawa ng isang taga-Tacloban? A. Pangulong Gloria Arroyo, B. Pangulong Fidel Ramos, C. Pangulong Ferdinand Marcos, at letter D. Pangulong Diosdado Macapagal. Ulitin natin, ikatlong bilang, sino ang Pangulo ng Pilipinas na nakapangasawa ng isang taga-Tacloban? A. Pangulong Gloria Arroyo, B. Pangulong Fidel Ramos, C. Pangulong Ferdinand Marcos, at letter D. Pangulong Diosdado Macapagal. Ikaapat na bilang, bakit naging kabisera ng Pilipinas ang Tacloban? A. Marami ang may ayaw sa Maynila. B. Maraming tanyag na tao sa Tacloban. C. Ang Maynila ay sinakop na pa ng mga Hapon, at letter D. Maraming makapangyarihang politiko sa Tacloban. Ulitin natin, ikaapat na bilang, bakit naging kabisera ng Pilipinas ang Tacloban? A. Marami ang may ayaw sa Maynila. B. Maraming tanyag na tao sa Tacloban. C. Ang Maynila ay sinakop pa ng mga Hapon, at letter D. Maraming makapangyarihang politiko sa Tacloban. Bakit kaya unang napalaya mula sa puwersa ng Hapon ang Tacloban? A. Takot ang mga Hapon sa mga taga-Tacloban. B. Kilala kasi ang mga taga-Tacloban na mga matatapang. C. Walang maraming sundalong Hapon sa Tacloban, at letter D. Mayroong base militar ng Amerikano ang Tacloban. Ulitin natin, bakit kaya unang napalaya mula sa puwersa ng Hapon ang Tacloban? A. Takot ang mga Hapon sa mga Tacloban. B. Kilala kasi ang mga taga-Tacloban na matatapang. C. Walang maraming sundalong Hapon sa Tacloban, at letter D. Mayroong base militar ng mga Amerikano ang Tacloban. Ika-anim na bilang, ano ang kinabubuhay ng mga taong taga-Tacloban? A. Pangingisda, B. Pagtatanim, C. Pagtitinda, D. Pagtutuba. Ulitin natin, ano ang kinabubuhay ng mga taong taga-Tacloban? A. Pangingisda, B. Pagtatanim, C. Pagtitinda, at letter D. Pagtutuba. Ikapitong bilang, bakit kaya pinangalan ng Romualdez Airport ang paliparan ng Tacloban? A. Malaki ang naitulong ng Romualdez sa lugar. B. Malaki ang pamilya ng Romualdez sa Tacloban.
C. Maraming Romualdez ang nasa lokal ng gobyerno. At letter D. Marami sa Romualdez ang madalas sumakay sa eroplano. Ulitin natin, bakit kaya pinangalan ng Romualdez Airport ang paliparan sa Tacloban? A. Marami ang naitulong ng Romualdez sa lugar. B. Malaki ang pamilya ng Romualdez sa Tacloban. C. Maraming Romualdez ang nasa lokal ng gobyerno. At letter D. Marami sa Romualdez ang madalas sumakay sa eroplano. Panguling bilang, ano ang layunin ng sumulat ng seleksyon? A. Nais itong hikayatin ang mamabasa na bumisita sa Tacloban. B. Gusto nitong ipaalam ang pinagmulan at naganap sa Tacloban. C. Hangad nitong maghatid ng aliw sa mamabasa. At letter D. Hatid nito ay isang mabuting halimbawa. Ulitin natin, ikawalong bilang, ano ang layunin ng sumulat ng seleksyon? A. Nais nitong hikayatin ang mamabasa na bumisita sa Tacloban. B. Gusto nitong ipaalam ang pinagmulan at naganap sa Tacloban. C. Hangad nitong maghatid ng aliw sa mamabasa. At letter D. Hatid nito ang isang mabuting halimbawa.